Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 23, 2024. Ayon nga po sa European Center, tayo nga po ay nagkaroon ng shear line dito nga po sa may parte ng Bicol region hanggang sa may parte ng Visayas. At patuloy ngang lumakas muli yung northeast monsoon o yung amihan na apektado po niya ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Cordillera. Kasama na rin po dyan ng Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon at ng Calabarzon. Asahan naman po natin yung makakapal na kaulapan ay posibleng magdulot po ng mga biglaang pag-ulan yan sa may parte ng eastern section ng Mindanao at ng ilang bahagi ng Visayas. May mga tsansa nga po tayo ng pag-ulan sa may parte ng Northern Luzon, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. At sa ating advanced weather forecast naman ng European Center, mataas pa rin po ang tsansa na next week nga po ay posibleng makaranas ng tuloy-tuloy na pagulan ng parte ng Mindanao dahil nga sa posibleng sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pagulan. Dito nga po, ito nga po yung shear line na posibleng nakaka-apekto nga po ngayon sa ating bansa. May mga tsansa ng pagulan sa extreme northern Luzon, eastern section ng Luzon, central Luzon ay may mga tsansa nga po ng pagulan pati nga po sa parte ng Bicol region at ng Visayas. Pero pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi, dito po sa may parte ng Bicol region magkakaroon nga tayo ng mataas na tsansa ng mga mahina at katamtamang pagulan sa may parte ng Palawan at dito nga po sa may parte ng Visayas ay makulimlim ang kaulapan. Yung malaking bahagi naman ng Mindanao sa ngayon, magiging maayos naman po at maganda ang lagay ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung muling paglakas ng northeast monsoon. Pagdating naman po bukas, January 24, asahan pa rin po natin na mas malakas pa yung northeast monsoon na posibleng umabot pa po yan hanggang dito nga sa may northern portion ng Visayas. At pagdating naman po ng January 25, dito nga po ito po yung ating shear line ay makaka-apekto po yan sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng January 26, bababa pa po yan hanggang dito sa may parte ng Mindanao, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible nga tayo makaranas dyan ng mga pag-ulan. By January 27, tuloy-tuloy nga may mga tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao. At pagdating po ng January 28, dito nga po mapapansin nyo po itong extension ng kaulapan ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng January 29, dito po mapapansin nyo po yung extension ng kaulapan ng low pressure area na nasa labas ng bansa ay makaka-apekto po yan dito sa may parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible nga po tayo makaranas dyan ng mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. By January 30, tuloy-tuloy nga po na makakaranas ng pagulan ang parte ng Mindanao dahil po yan sa may extension pa rin po ng kaulapan ng low pressure area na nasa labas po yan ng ating bansa. By January 31, dito asahan pa rin po natin na tuloy-tuloy pa rin po may mga tsansa ng pagulan dito nga po sa may parte ng Mindanao pa rin. At dito mapapansin nga po natin ay bubugso yung yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at hihina nga po dyan yung northeast monsoon. Pagpasok naman po ng unang araw ng February, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang parte ng Mindanao. At pagdating nga po ng February 2, asahan pa rin po natin na merong tsansa ng mahina at katamtamang pag-ulan na lamang sa eastern section ng Mindanao at magiging maganda po ang lagay ng panahon. Kung mapapansin nga po natin,
ito pong easterlies na ang nakaka-apekto sa ating bansa. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.